Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang posibleng bagyo na minomonitor natin sa may silangan ng bansa. Ayon sa mga datos, inaasang mas lalakas pa ito habang patuloy na lumalapit sa kalupaan ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon sa direksyon at lakas nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang Southwest Monsoon o habagat ang siyang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa Mindanao, western section ng Luzon at Visayas. Dahil dito mabilis na nabubuo ang mga kapal na ulap na nagdadala ng pabalik-balik na pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa na direktang nakaharap sa daloy ng habagat. Kasabay nito, mas lumakas na ang low pressure area na patuloy nating minomonitor sa may silangan ng ating teritoryo at mahalaga itong bantayan ngayon dahil ayon sa mga datos, inaasang lalakas ito bilang bagyo at posibleng tumawid ito sa Northern Luzon. So ngayong araw, ang low pressure area sa loob ng PAR ay tinatayan nasa layong 1,315 kilometers sa silangan ng Southeastern Luzon. Ngayon, simulan natin sa on-the-ground forecast condition para sa Western Visayas, Negros Island region, gayon din sa may Zamboanga Peninsula at BARM. Inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa umiiral ng southwest monsoon o habagat. Ibig sabihin, patuloy na madalas ang maulap na kalangitan, nasasabayan ng mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat na maaaring pabalik-balik sa iba't ibang oras ng maghapon. May mga pagkakataong lalakas ang buhos ng ulan kaya sa mga mababad lugar at paanan ng kabundukan, mas mataas ang posibilidad ng flash floods at landslides lalo na kung magtatagal ang pag-ulan. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, gayon din sa Pabuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil pa rin sa epekto ng habagat. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan sa mga lugar na ito, kapag nabuo ang malalakas na thunderstorm, maaari pa rin magdala ang mga ito ng matinding buhos ng ulan sa maikling panahon. Dahil dito, nananatili ang banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, maging alerto dahil magiging madalas ang maulap na kalangitan at may posibilidad na mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa hapon o gabi. Dahil dito, maaring makaranas ng malalakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. At kapag ito'y tumama sa mga mababang lugar, flood-prone communities at mga isla, babayeng may limitadong drainage system, pwedeng mabilis na magkaroon ng pagbaha. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang magiging lagay ng panahon na may isolated rain showers o thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Sa malaming lugar, maaaring magsimula ang araw na may bahagyang maaliwalas pero habang tumitindi ang init sa maghapon, unti-unting nabubuo ang mga kapal na ulap na posibleng magdala ng biglaang pagkulog, pagkidlat at malalakas na buhos ng ulan, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Tandaan na mga thunderstorm na ito ay kadalasang mabilis mabuo, ngunit malakas ang buhos ng ulan kaya posible pa rin ang banta ng flash floods at landslides sa mga lugar na madaling bain at sa mga komunidad na nasa paanan ng kabundukan. Kaya kahit hindi buong araw ang pag-ulan, mahalaga pa rin manatiling alerto sa mga biglaang pagbabago ng lagay ng panahon at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Ngayon, alamin natin ang lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa Visayas, Mindanao at sa may western section ng Luzon. Inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southwest to west. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 1.5 hanggang 2.1 meters. Dahil dito pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na kung may kasabay ng mga pag-ulan at thunderstorms sa paligid. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southeast to southwest at ang coastal water condition dito ay magiging slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Tandaan kapag may nabubuong makakapal na ulap, posible ang biglaang bugso ng hangin, pagkulog at panandali ang pagtaas ng alon, kaya maging alerto lalo na sa mga lugar na maaring tamaan ng localized thunderstorm at sa mga kalapit na baybayin at ugaliing manatiling alerto sa anumang biglaang pagbabago ng panahon.
Ngayon naman silipin natin ang tropical cyclone threat potential para sa susunod na linggo. Batay sa pinakauling assessment, may binabantayang weather disturbance sa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain o TICAD para sa week 1 mula July 20 hanggang July 26. Ayon sa forecast, ang sistemang ito ay naasang kikilos pa northwest patungo sa northern Luzon. Habang papalapit ito sa ating kalupaan, tumataas ang posibilidad na tuluyan itong maging isang ganap na tropical cyclone. Ibig sabihin, may tsansa itong mas lumakas pa sa tropical depression o severe tropical storm sa mga susunod na araw. Pagdating naman ng week 2 mula July 27 hanggang August 2, inaasang magpapatuloy ang pagkilos ng unang disturbance patungo sa southern China. Kasabay nito, may isa pang panibagong tropical cyclone like vortex na inaasang mabubuo o lilitaw sa silangang bahagi ng tropical cyclone information domain. Tulad ng unang sistema, may posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo sa loob ng ikalawang linggo. Hindi ito nangangahulugan tiyak na may bagyong tatama sa bansa, ngunit pinapakita nito na magiging mas favorable ang kondisyon ng karagatan at atmosfera para sa pagbuo ng isa o higit pang tropical cyclone sa kanlurang bahagi ng Pacific. Kaya't mahalagang patuloy nating bantayan ang mga susunod na weather updates dahil maaaring magbago ang lokasyon, lakas at galaw ng mga binabantayang sistemang ito habang dumarami ang mga bagong datos mula sa mga weather model at obserbasyon. Kung sisilipin naman natin ang pinapakita ng weather model ensemble guidance, may isang weather disturbance na patuloy na binabantayan sa silangan ng Northern Luzon. Kapansin-pansin na parami ng parami sa mga weather model ang nagpapakita ng posibilidad na unti-unti itong mag-organisa habang kumikilos pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. Kung magpapatuloy ang favorable condition sa karagatan at atmosfera, posibleng lumakas ang sistemang ito at maging isang tropical depression o umabot sa lakas bilang severe tropical storm habang papalapit sa Northern Luzon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay batay pa lamang sa mga forecast model at maaari pang magbago ang magiging lakas, galaw at lokasyon ng sistema habang dumarami ang bagong obserbasyon. Sa kasulukuyang projected track ng ilang ensemble members, hindi rin sinasantabi ang posibilidad ng paglandfall nito sa Northern Luzon. Ngunit dahil sa medium range forecast pa ito, may pagkakataon pa rin lumihis ang tatahakin nitong landas. Maaring mas lumapit, mas lumayo o tuluyang hindi tumama sa kalupaan. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend at manatili ang senaryo ng paglapit sa bansa, unang mararamdaman ang paglala ng panahon sa Northern Luzon, posibleng makaranas ng malalakas na bugso ng hangin, madalas na pag-ulan at pag-alon ng karagatan, lalo na sa mga baybaying lugar na nakaharap sa silangan at ilagang bahagi ng Luzon. Habang lumalapit ang sistema, maaari rin itong palakasin ng southwest monsoon o habagat na magdadala ng mas malawak at mas matagal na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil dito, tumataas ang posibilidad ng flash floods, landslides at pagbaha sa mga babang lugar, lalo na kung magsasabay ang epekto ng habagat at ng sirkulasyon ng posibleng bagyo. Sa ngayon, malinaw na ito ay dapat bantayang mabuti dahil ang forecast na ito ay nakabatay sa weather model ensembles. Inaasang magkakaroon pa ng pagbabago sa mga susunod na araw habang mas lumilinaw ang galaw at pagbuo ng sistema. Kaya patuloy natin tutukan ang mga susunod na tropical cyclone updates dito sa ating channel at agad namin kayong bibigyan ng pinakabagong impormasyon tungkol sa inaasahang track, lakas at mga posibleng epekto nito sa ating bansa at huwag kalimutang mag-ingat.